Yes! It's me again, ang Kadayo. Hello po sa inyong lahat. At ito muli ang inyong kadayuhan. Kamusta po kayo? At for today's vlog, mga Kadayo, magluluto tayo ng homemade biko. Yes! Hindi si Biko Soto. Joke lang. Hello, Mayor. Keep it up, Mayor. At kung makikita nyo, mga Kadayo, nandito na sa harapan natin ang gagamitin nating ingredients. Yes, of course, unahin natin, meron tayong isang cup of water. Meron din tayong 2 coconut milk. At 1 kilong bigas na malagkit. Itong bigas na malagkit, mga Kadayo, binabad ko na siya ng 30 minutes. So, after 30 minutes, pwede ninyo siyang gamitin. So, 2 coconut milk. At, meron tayong pang-toppings, of course. Meron tayong minatamis na bao. Ayan, isang buo siya. At meron pa ulit tayong isang can of coconut milk. So, ito separated siya, mga Kadayo. Ito yung pang-toppings natin. So, itong dalawa, para dito. And lastly, meron tayong lalagyan. Ito siya, Pyrex. See to it lang, mga Kadayo, na yung gagamitin natin since na after kung lutuin to, ang final touch niya para sa toppings ay ilalagay natin sa oven. So, see to it na pwede sa oven yung gagamitin natin. Okay? And tara na, mga Kadayo, samahan nyo ako. At siguradong napakasarap nitong homemade biko dahil behind the scene ay yung aking beautiful wife na nagtuturo sa akin. Hello! Na itong masarap na biko. Okay, let's go! Mga Kadayo, unahin natin muna ang pan-toppings dahil matagal itong gawin. Dahil yung matamis na bao ay kailangan pa nating tunawin. Okay? Okay, kung mapapansin nyo, nilagay na natin yung matamis na bao at unti-unti nating tunawin. Ngayon, para matunaw siya, kailangan nating ikot-ikutin sa yan. Hanggang sa tuluyan siyang matunaw. So, bali itong ginagawa nating step na to ay para sa pan-toppings. Okay, update ko kayo mamaya, mga Kadayo. Mga Kadayo, ito na yung update ng ating pan-toppings. At kung mapapansin nyo, malapot na siya. So, bali ito yung pinagsama ng 1 can na coconut milk at yung ating matamis na bao. So, bali hinalo ko siya for about 20 to 30 minutes in a medium heat, mga Kadayo, para hindi masunog yung ating toppings. Maya-maya konti ay po pwede na yan. At punta naman tayo sa ating next step. Okay? At update ko kayo, mga Kadayo. Mga Kadayo, ito yung update ng ating homemade biko. As you can see, mga Kadayo, linagay ko na yung 2 can ng coconut milk at kumukulo na siya. At this moment in time, ilalagay ko na yung tubig, mga Kadayo. Yun, ilagay na natin yung 1 cup of water. Ngayon ay susunod na natin yung 1 kilong malagkit na bigas. Yan, mga Kadayo, with the help of my wife, galagay na niya. At in addition pala, mga Kadayo, of course, tinanggal natin yung tubig na nakalagay sa pinagbabara ng malagkit na bigas. So, antayin muna natin, mga Kadayo, na uminit yung ating coconut milk bago natin ilagay yung malagkit na bigas. Nga pala, mga Kadayo, gagawin natin itong paghahalo na to for about 20 to 30 minutes. Yung tipong na-absorb na ng malagkit na bigas yung ating coconut milk. Ganun lang siya. Pagka nakita na natin na-absorb na niya, okay na. Tapos punta na tayo sa third step, final and third step natin. So, i-update ko kayo, mga Kadayo. See you later.
Yan ang update mga kadayo. Kung mapapansin nyo, ina-absorb na ng malagkit na kabigas yung ating coconut milk. So ilang minuto na lang ay okay na siya. At ilalagay naman natin ang last and final step natin ay lulutuin natin siya sa oven. So mga ilang minuto na lang to ay pwede na. Update namin kayo ulit mga kadayo. Ayan mga kadayo, na-absorb na ng malagkit na bigas ang ating gata. So pwede na siya. At ilalagay na namin na siya sa Pyrex para maluto naman natin sa oven. Okay? Update namin kayo mga kadayo. Kadayo, ito naman ang update ng ating ginagawang biko. Bali na isali na namin siya sa Pyrex at ilalagay na namin yung toppings. Ilagay natin lahat mabuti. Lalagay lahat ng toppings, okay? Ayan. Sabi ni Mrs., okay na raw yan. Sabi nga, mothers knows best. So, okay na raw yan. At lalagay na namin siya sa oven. Okay, tayo mga kadayo, ang ginawa ko sa kanyang temperature ay 150. Isang oras at 10 minutes para yung 10 minutes para sa preheat na namin. At saka yung heat niya ay itaas at ibaba. Okay, lalagay na natin ngayon ang ating homemade biko. Ayun na siya mga kadayo. At lulutuin natin siya ng isang oras. Okay, see you later mga kadayo. Update ko kayo after 1 hour. Mga kadayo, yan po ang ating finished product ng homemade biko. %100% napakasarap po niyan, sigurado. Yan mga kadayo, naghiwa ako para makita natin ang loob ng finished product natin. Yan po siya. Tara na mga kadayo, tikman na natin. Tamang-tama po yan sa black coffee without sugar. Yun no? Yung mga brewed coffee. Tamang-tama po, pangalmusal din at the same time. Salamat po.